Noong taong 1986 sa isang liblib na baryo sa San Miguel, Catanduanes, may isang matandang babae na kilala ng lahat sa lugar bilang si Lola Delfa. Tahimik ang kanyang pamumuhay sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Nakatirik sa gilid ng bukirin na pinalilibutan ng matatandang puno ng mangga, saging at sa gitna ng kanyang bakuran, isang malaking puno ng langka na siya mismo ang nagtanim noong kabataan pa niya. Ayon kay Lola Delfa, hindi basta-basta ang punong iyon. Mula nang itanim niya ito, tila ba may kakaibang presensya na naninirahan doon. Bihira siyang makakita ng langka na kasing dami ng bunga tulad ng sa kanya. Malalaki, mabango, at kahit isang beses ay hindi tinamaan ng peste. Sinasabi ng mga kapitbahay na swerte daw si Lola Delfa, ngunit may ilan na naniniwalang may nilalang na nagbabantay sa puno ng langka. Isang umaga, habang nagwawali si Lola Delfa sa bakuran, napansin niya nga tila kumikislap ang bahagi ng katawan ng puno ng langka. Para bang may sinag ng araw na sumasalamin sa balat ng kahoy. Lumapit siya at dahang-dahang hinaplos ang puno. "Salamat ha sa patuloy mong pagbibigay ng bunga," mahinang sabi ni Lola Delfa habang nakangiti. Hindi niya alam, mula sa kailaliman ng punong iyon may mga matang nakamasid sa kanya. Mapanatag, hindi masama. Siya si Mirgo, isang engkanto na matagal nang naninirahan sa puno ng langka. Isa siyang mabuting nilalang na tagapangalaga ng kalikasan at mga taong may dalisay na puso. Sa kanya nakaugnay ang sigla ng halaman sa paligid ni Lola Delfa at maging ang kalusugan ng matanda. Matanda na siya. Mahinang bulong ni Mirgo sa sarili habang nakatanaw sa kanya. Kailangan kong siguraduhin na hindi siya mapapahamak. Dagdag pa ng engkanto. Dumating ang buwan ng Abril nang bumisita sa probinsya ang apo ni Lola Delfa, isang 10 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Joaquin. Laking Maynila siya kaya tuwang-tuwa sa tuwing bakasyon dahil nakakalanghap siya ng sariwang hangin sa probinsya. Pagdating niya, agad siyang niyakap ng kanyang lola. "Joaquin apo, ang laki-laki mo na," sabi ni Lola Delfa habang pinupunasan ng pawis ng apo. "Lola, ang dami pa rin prutas dito no? May langka pa rin," sagot ng batang puno ng sigla. "Oo apo, hindi talaga nauubusan ng bunga ang puno kong yan. Parang may nag-aalaga kasi dyan eh." "Ha? Sino po, Lola?" Basta. May mabuting espiritu daw dyan, sabi ng matatanda. Pero huwag kang matatakot, hindi siya masama." Hindi na nagtanong pa si Joaquin. Para sa kanya, isa lang iyong alamat ng mga matatanda. Ngunit sa gabing iyon, magsisimula ang isang kakaibang karanasan na hinding-hindi niya malilimutan. Bandang 10:00 ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola Delfa, nagising si Joaquin dahil sa tunog ng mga dahon sa labas. Parang may taong naglalakad sa ilalim ng puno. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ang isang lalaking may mahaba at kumikislap na buhok, nakasuot ng puting barong at nakayapak. Nakaupo ito sa ugat ng puno ng langka at tila may hawak na ilaw na kulay asul na umiikot sa kanyang palad. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Tao ba yun?" bulong niya sa kanyang sarili. Bigla siyang natigilan nang tumingin sa kanya ang nilalang. Nakatitig ito diretso sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. "Hindi siya masamang espiritu,"
Mahinang sabi ni Joaquin. Ngumiti ang nilalang at dahan-dahang naglaho sa hangin. Agad bumalik si Joaquin sa higaan. Tinakpan ng kumot ang buong katawan at kinabukasan ay excited na kinuwento iyon sa kanyang lola. Lola, lola, may nakita ako kagabi sa puno. Sigaw ni Joaquin na habang kumakain ng almusal. Ano raw ang nakita mo, apo? Tanong ni Lola Delfa. May lalaki po, maputi, tapos kumikislap ang katawan. Nakaupo sa ugat ng puno. Tahimik si Lola Delfa sa ilang segundo bago siya ngumiti. Yun na siguro ang sinasabi kong engkanto, apo. Siya si Mirgo. Matagal na siyang nandyan. Engkanto? Lola, hindi ba nakakatakot yun? Hindi, apo. Mabait siya. Ilang beses na akong tinulungan ng nilalang na yon. Nung nagkasakit ako, 2 taon na ang nakakalipas. Walang lumapit sa akin kundi si Mirgo. Napanaginipan ko siya at paggising ko gumaling ako. Totoo po ba yun, Lola? Totoo, apo. Basta huwag kang gagawa ng masama sa paligid ng puno. Respeto lang ang kailangan. Mula noon, araw-araw ay nilalaro ni Joaquin ang paligid ng puno ng langka. Minsan ay nagdadala pa siya ng tinapay o candy at iniwan iyon sa paanan ng puno. Sa malayo, nakamasid si Mirgo. Tuwang-tuwa siya sa inosenteng kabaitan ng bata. Napakabuting puso, tulad ng kanyang lola, sabi ni Mirgo. Ngunit hindi alam ni na Lola Delfa at Joaquin na may paparating na panganib. Sa kabilang baryo, kumalat na ang balita. Isang mangkukulam na galit kay Lola Delfa dahil tumanggi itong magpahiram ng lupa. Sa inggit at galit, nangako ang mangkukulam na babawasan daw ang biyayang tinatamasa ng matanda. Isang gabi, habang malakas ang ulan, biglang nangisay si Lola Delfa habang natutulog. Nagising si Joaquin sa sigaw ng kanyang lola. Aray ko, para may tumutusok sa dibdib ko, sabi ni Lola Delfa. Ay, Lola, Lola! Nang makita ito ni Mirgo mula sa puno, agad siyang nagpakita. Sa unang pagkakataon sa harap ng bata. Joaquin, kailangan kong tulungan ang iyong lola. Ikaw ang engkanto? Oo, huwag kang matakot. Pero kailangan ko ang tulong mo. Anong gagawin ko? Kunin mo ang isang tasa ng tubig at ilagay sa ilalim ng puno ng langka. Huwag kang lalapit sa lola mo hanggat hindi ko sinasabi. Dali-daling sumunod si Joaquin. Binuhos niya ang tubig sa paanan ng puno. Biglang lumiwanag ang paligid ng bahay at sa kisap mata, pumasok sa silid ang malamlam na liwanag mula sa labas. Ang liwanag ni Mirgo. Pinatong niya ang kamay sa dibdib ni Lola Delfa. May sumpa na pumasok sa katawan niya, pero hindi ko hayaang magtagumpay ang mangkukulam. Unti-unting nagdilim ang paligid at naramdaman ni Joaquin ang lamig ng hangin. Nakita niya sa bintana ang anino ng isang matandang babae na may hawak na itim na manok. Ang mangkukulam. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang lumitaw si Mirgo sa harap ng bintana at tinaas ang kamay. Manglalaso ng kabutihan, hindi mo kayang pasukin ang lugar na ito. Sigaw ni Mirgo. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid. Napasigaw ang mangkukulam at agad na naglaho sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang pag-ulan. Huminga ng malalim si Lola Delfa at dahang-dahang nagmulat ng mata. Joaquin, apo. Lola, ayos ka na po? Ngumiti si Mirgo at unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Kinabukasan, tila walang nangyari kay Lola Delfa. Nakangiti siya habang naghahanda ng almusal para kay Joaquin. Pero napansin ng bata na medyo namumutla pa rin ang mukha ng kanyang lola. Lola,
Ayos na po ba talaga kayo, Lola? Tanong ni Joaquin habang nakaupo sa lamesa. Oo apo. Medyo masakit lang ang likod ko pero kaya pa naman. Salamat sa pag-aalala. Tahimik si Joaquin sandali. Gusto niyang ikwento kay Lola ang nangyari kagabi. Pero naalala niyang baka hindi siya paniwalaan kung sasabihin niyang nakita niya ulit si Mirgo at ang mangkukulam. Kaya itinago na lang niya sa kanyang sarili ang mga bagay na yon. Pagkatapos kumain, lumabas siya sa bakuran at tinanaw ang puno ng langka. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng lupa. May mga bagong bunga na tila mas mabango kaysa sa dati. Nilapitan niya ito at hinaplos ang magaspang na balat ng kahoy. Mirgo, nandiyan ka ba? Mahinang tawag ni Joaquin. Ilang sandali lang, may marahang hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Mula sa taas ng mga sanga, bumaba ang isang sinag ng liwanag. Sa loob nito, lumitaw ang anyo ni Mirgo. Nakangiti. Magandang umaga, Joaquin. Sabi ni Mirgo. Salamat kagabi. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan ang napahamak si lola mo. Wala yun. Pero sino po ba yung mangkukulam kagabi? Isa siyang babae mula sa kabilang baryo. Matagal niya nang kinaiinggitan si Lola Delfa dahil sa masaganang ani at sa mga halamang hindi nalalantar ito. Akala niya ay kayamanan lang ang dahilan, pero ang totoo, ang kabaitan ng iyong lola ang nagbibigay buhay sa lahat ng ito. Iyon ang hindi niya matanggap. Pero bakit? Babalik pa rin po ba siya? Tanong ni Joaquin medyo kinakabahan. Posible. Hindi basta sumusuko ang mga kagaya niya. Kaya dapat mag-ingat ka. Huwag kang lalapit sa puno kapag gabi. At huwag kang kukuha ng kahit anong bunga kapag walang pahintulot ng iyong lola. Tumango si Joaquin. Opo, pangako yun. Biglang napangiti si Mirgo at marahang hinaplos ang ulo ng bata bago siya tuluyang naglaho sa liwanag. Naiwan si Joaquin na nakangiti sa himpapawid. Tila nananabik sa susunod na pagkakataong muli silang magkausap. Lumipas ang ilang araw at muling bumalik sa normal ang buhay sa bahay ni Lola Delfa. Abala siya sa pagtatanim ng mga bagong halaman habang si Joaquin naman ay tumutulong sa pagdidilig tuwing umaga. Ngunit sa kabila ng katahimikan, napapansin ni Joaquin na may kakaibang nangyayari tuwing dapit hapon. Kapag palubog na ang araw, ang mga ibon sa paligid ng puno ay biglang nagsisipagliparan palayo at ang hangin ay nagiging malamig na parang may masamang nagmamasid. Isang gabi, habang nagbibilang ng mga bituin sa labas, narinig ni Joaquin ang marahang kaluskos mula sa puno. Paglingon niya, may nakita siyang itim na aninong gumagapang sa katawan ng langka. Parang usok na dumarating mula sa lupa pataas. Mirgo! Tawag niya, mahina ang boses. Walang tumugon. Maya-maya, may malamig na tinig na narinig mula sa likod ng puno. Nanginig si Joaquin, hindi iyon boses ni Mirgo. Mababa at paus ang tinig na yon. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa na nagsasabing, "Huwag kang lalapit, bata." Dahan-dahan siyang umatras, pero bago siya makatakbo, may lumitaw na pulang liwanag sa ilalim ng mga ugat ng puno. Mula roon, umangat ang isang maliit na nilalang na may mahabang buhok, maputing balat, at mga matang sinakop na ng itim. "Huwag kang matakot. Ako ang tagapagbantay ng mga ugat. Pinadala ako ni Mirgo." Huminga ng malalim si Joaquin. Talaga po? Akala ko kung sino na." Ngumiti ang nilalang. "Totoo. Tinatawag akong Lirien. Isa rin akong engkanto katulad ni Mirgo. Pinadala niya ako para magbantay
habang wala siya. Umalis kasi siya sa sandaling ito. May kailangan siyang harapin sa kagubatan. Nagulat si Joaquin. Umalis po siya, bakit? Dahil bumabalik ang mangkukulam. Ngunit hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang 3 nilalang mula sa ilog. Mga aswang na nagkukunwaring tao sa araw. Napahawak sa dibdib si Joaquin. Delikado po ba tayo? Kung walang magbabantay, oo. Pero hanggat nariyan ang puno at naniniwala kayong mabuti ang pananatili ng kalikasan, hindi siya magtatagumpay. Tugon nila Riin. Kinabukasan, muling bumalik si Mirgo, ngunit may sugat sa kanyang braso. Kita ni Joaquin ang pagod sa muka ng Engkanto. Mirgo, ano pong nangyari sa inyo? Nasugatan ako habang hinaharang ang mangkukulam sa may ilog. May 3 siyang kasamang nilalang na hindi mo dapat makita kailanman. Kailangan kong palakasin ang proteksyon ng puno at ng paligid ng bakuran. Lumapit si Lola Delfa. May hawak na baso ng tubig. Ginoong Engkanto, paano kita matutulungan? Mahinang sabi ng matanda. Ngumiti si Mirgo. Hindi ako maaaring humingi ng tulong, ngunit ang iyong kabutihan ay sapat na lakas para sa amin. Magdasal ka tuwing gabi at huwag mong hahayaang mawala ng sigla ang lupa sa paligid ng punong ito. Sumunod si Lola Delfa. Araw-araw ay nagdarasal siya sa ilalim ng puno. At sa tuwing ginagawa na yon, tila nagiging mas maliwanag ang liwanag ng buwan sa paligid ng kanilang bakuran. Ngunit isang gabi, sa kailaliman ng dilima, muling lumitaw ang mangkukulam. Nakaitim itong saya, may dalang bote ng langis at balahibo ng manok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakod at binigkas ang isang mahina ngunit nakakatindig balahibong orasyon. Lupang pinagpala, maging abo ang iyong bunga. Nang marinig iyon, biglang nagliyab ang ilang dahon ng langka. Tumakbo palabas si Joaquin at Lola Delfa. Lola, nasusunog po ang puno! Ngunit bago pa makalapit ang mangkukulam, lumitaw si Mirgo mula sa gitna ng apoy. Nakabalot sa liwanag na bughaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang iglap namatay ang apoy. Ang mangkukulam ay napaatras, halos matumba sa lupa. Hindi mo kailanman maangkin ang punong ito, sigaw ng Engkanto. Tignan natin kung hanggang kailan mo mapoprotektahan ang matanda. Kapag dumating ang sumunod na buwan, babalik ako at hindi ako mag-isa. Wika ng mangkukulam. Pagkasabi niya nun, naglaho siya sa anyong usok. Pagkatapos ng gabing yon, naging mapanatag ulit ang bahay ni Lola Delfa. Ngunit alam ni Mirgo na pangsamantala lang iyon. Kaya sinimulan niyang turuan si Joaquin ng mga simpleng paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng bahay. Tinuruan niya itong maglagay ng asin sa paligid ng bakuran, maglagay ng kandilang puti tuwing Biyernes ng gabi, at magdasal ng taimtim sa tapat ng puno. Joaquin, kapag ako'y nawala o hindi mo ako makita, huwag ka matatakot. Ang punong ito ay may buhay at ituturo nito sa iyo kung kailan may panganib. Opo. Pangako po, alagaan ko rin po si Lola at ang puno. Iyan ang inaasahan ko sa iyo. Mula noon, gabi-gabi ay nakikita ni Joaquin ang mga mumunting ilaw sa paligid ng puno. Para mga alitap-tap ngunit mas matingkada. Sinabi ni Mirgo na iyon daw ang mga diwa ng lupa na tinatawag niya upang tulungan silang magbantay. Sa tulong nila, muling nagbalik ang kasaganaan sa taniman ni Lola Delfa. Ang mga tanim na halos namatay ay muling nagkaroon ng dahon at ang mga prutas ay bumigat sa dami. Ngunit sa kabila ng siglang iyon, si Joaquin ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang panaginip tuwing gabi. Sa kanyang panaginip, palaging nakikita niya ang isang itim na ibon na lumilipad sa ibabaw ng puno.
Sa bawat gabi, palapit ito ng palapit. Isang gabi, nagising si Joaquin na pawis na pawis. Pagtingin niya sa labas ng bintana, naroon nga ang ibon sa sanga ng langka. Malaki, kulay itim, at may pulang mga mata. "Mirgo, nandyan ka ba?" Mahinang sabi ni Joaquin. Walang sumagot. Ang ibon ay tumitig lang sa kanya at biglang naglaho. Kinabukasan, kinuwento ni Joaquin ang nakita sa kanyang lola. "Lola, may malaking ibon kagabi. Parang hindi normal yung laki nun," sabi ng bata. "Ibon na may pulang mata?" "Opo eh." "Iyon ang alaga ng mangkukulam, apo. Ibig sabihin, malapit na siyang bumalik dito." Mula nang makakita ng itim na ibon si Joaquin, hindi na siya mapalagay. Tuwing hapon, pakiramdam niya, may mga matang nakamatid sa kanila mula sa kakahuyan. Kahit si Lola Delfa ay napapansin na tila may mabigat na hangin sa paligid. Ang dating magaan at tahimik na kapaligiran ng kanilang bakuran ay naging malamlam at madalas ay may malamig na simoy na tila may dalang babala. Isang gabi, habang nakaupo si Lola Delfa sa may balkonahe, biglang humuhuni ang isang ibon mula sa taas ng puno ng langka. Matinis, mahaba, at may nakakatindig balahibo na tunog. Tumigil sa ginagawa si Joaquin at lumabas mula sa kusina. "Lola, narinig niyo po yun?" "Oo, apo. Huwag kang lalapit kahit anong mangyari," sagot ng matanda. Pero hindi napigilan ni Joaquin ang sarili. Lumapit siya sa puno at tumingala. Nakita niya sa mataas na sanga ang ibon. Malaki, kasing laki ng bata, at kumikintab ang mga pakpak sa ilalim ng buwan. Tumitig ito sa kanya, sa kadahan-dahang ibinuka ang tuka at nagsalita sa tinig na parang tao. "Bata, umalis na kayo rito. Hindi nyo alam ang papalapit." Nanginig ang tuhod ni Joaquin. Sino ka?" Tumawa ang ibon, mababa at masakit sa tenga. "Ako ang sugo ng aking ama. Babalikan namin ang inkantong nagtatago sa punong ito. Ang lola mo ay magiging isa sa amin." Pagkasabi nun, lumipad ang ibon pataas at naglaho sa dilim. Agad na tumakbo si Joaquin pabalik sa loob ng bahay. "Lola, kinausap ako ng ibon. Sabi niya babalik daw sila," sigaw niya. Tumayo si Lola Delfa. Nanginginig ang kamay. "Naku, totoo nga ang hinala ko. Malakas ang galit ng mangkukulab talaga sa akin." Biglang lumiwanag ang labas ng bahay. Lumitaw si Mirgo mula sa liwanag ng buwan. Hawak ang isang tila kristal na kumikislap ng asula. May bahid ng pag-aalala sa kanyang muka. "Joaquin, Lola Delfa, ang ibon na yun ay takapagsubaybay ng mangkukulam. Ang ibig sabihin, natuntun na nila muli ang lugar na ito. Hindi naging sapat ang sabulag ko upang ito'y kanilang matuntun muli," sabi ng engkanto. "Anong gagawin natin, Mirgo? Babalik siya, di ba?" tanong ni Joaquin. "Babalik siya ngayong kabilugan ng buwan. Ngunit hindi na siya nag-iisa. May mga aswang na inutusan niya. Kailangan palakasin natin ang kapangyarihan ng punong ito bago pa man sila makalapit." Lumapit si Lola Delfa. "Sabihin mo kung ano ang dapat naming gawin." "Maghanda tayo ng asin, tubig at kandilang puti. Itabi mo rin ang 3 pirasong bunga ng langka. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, iikot tayo sa puno at uusalin ang panalangin pagtatanggol," sabi ng engkanto. Agad na sumunod si Joaquin. Kinabukasan, maaga pa lang, ay inipon niya na ang kailangan. Habang ginagawa nila ito, napansin nilang kahit mainit ang araw, ang paligid ng puno ay tila may malamig na hangin. May mga dahong gumagalaw kahit walang simoy ng hangin. "Mirgo, buhay ba talaga ang mga puno?" "Oo, ang punong ito ay may diwang nagbabantay.
Isa itong tulay sa pagitan ng mundo namin at ng mundo ninyo. Hanggat nananatiling mabuti ang mga puso ng nakatira dito, hindi ito mawawasak. Pagsapit ng gabi, naging tahimik ang buong paligid. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin. Tanging mga yapak lang ni Joaquin at ni Lola Delfa ang maririnig habang nakapaligid sila sa puno. Nasa gitna nila si Mirgo, may hawak na kristal na kumikislap. Simulan na natin. Kapag nakarinig kayo ng kakaibang tinig, huwag kayong titingin, magdasal lang kayo. Itinaas niya ang kristal at sa paligid ng puno ay lumitaw ang bilog na liwanag sa lupa. Parang marka. Habang binibigkas ni Mirgo ang mga salitang hindi maintindihan ni Joaquin, unti-unting lumalakas ang ihip ng hangin. Sa di kalayuan, may narinig siyang halakhak ng babae. Akala mo, matatalo mo ako, Mirgo. Ang oras ng paghihiganti ko ay dumating na. Sigaw ng tinig ng mangkukulam. Mula sa dilim lumitaw ang 4 na nilalang. 3 ay baluktot ang katawan na may mahabang kuko at nakangisi. Mga aswang. Ang pang-4 ay ang mangkukulam. Hawak ang itim na bote ng langis. At ngayon, kukunin ko ang kaluluwa ng matanda. Sigaw ng mangkukulam na halos paos. Hindi mo siya madadala. Habang ako'y naririto, hindi ka makakapasok sa lugar na to. Kung ganyan ang nais mo, makipaglaban ka. Mabilis na sumugod ang mga aswang. Naglalaway at kumikislap ang mga mata. Tumakbo si Joaquin patungo sa kanyang lola. Itinago na ito sa likod ng bahay. Si Mirgo naman ay bumalot sa bugahaw na liwanag at sa isang iglap, lumakas ang ihip ng hangin at umikot sa paligid ng puno. Ang unang aswang na lumapit ay tinamaan ng liwanag mula sa kristal. Napasigaw ito at natunaw na parang usok. Ngunit habang lumalaban si Mirgo, si Daria naman na mangkukulam ay nagbubulong ng orasyon. Ang lupa ay umuuga at mula doon ay lumitaw ang mga ugat ng puno na gumagalaw. Sa unay akala ni Joaquin ay kalaban iyon, pero napansin niyang kumilos ang mga ugat upang pigilan ang paglapit ng mangkukulam. Mirgo, tinutulungan tayo ng puno! Sigaw ni Joaquin. Joaquin, kunin mo ang isang bunga ng langka, dalhin mo rito. Agad na tumakbo si Joaquin. Pinitas ang pinakamalaking langka at inilapit ito kay Mirgo. Hinaplos ng engkanto ang bunga at bigla itong nagliwanag. Ito ang piniling prutas ng punong ito. Daria, narito ang iyong katapusan. Inihagis ni Mirgo ang kumikislap na langka sa lupa. Pagbagsak nito, sumabog ang liwanag na kumalat sa buong bakuran. Ang mga aswang ay napasigaw at naglaho, habang si Daria ay napaatras. Nasusunog ang kanyang balat. Hindi maaari to! Sigaw ng mangkukulam. Ang kabutihan ay hindi kailanman matatalo ng kasamaan, lalo na kung pinoprotektahan ito ng dalisay na puso. Sabi ng engkanto. Sa huling sigaw ni Daria, tuluyan siyang naglaho at ang paligid ay muling natahimik. Lumipas ang ilang minuto bago bumalik sa normal ang lahat. Ang hangin ay naging magaan at ang liwanag ng buwan ay lumiwanag ng husto. Lumapit si Joaquin kay Mirgo na nakaluhod sa tabi ng puno, halatang pagod. Mirgo, ayos ka lang ba? Tanong ng bata. Ngumiti si Mirgo. Oo, Joaquin, ngunit kailangan kong magpahinga. Ang labang iyon ay kumitil ng marami kong lakas. Sa loob ng ilang araw, ako'y mananatili dito sa puso ng puno. Lumapit si Lola Delfa at hinaplos ang puno. Salamat sa lahat, Mirgo. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay kung wala ka. Lola Delfa, ang kabaitan mo ang dahilan kung bakit ako narito. Ang punong ito ay sagisag ng iyong kabutihan. Huwag mong hayaang mawala ang pagmamahal mo sa lupa, sa mga halaman
at sa mga taong nangangailangan. Hanggat patuloy kang magtatanim, hindi ka mawawala sa aking paningin. Pagkasabi nun, nagliwanag ang puno. Mula sa liwanag ay lumitaw ang mga maliliit na alitaptap na pumalibot sa kanila. Unti-unting naglaho si Mirgo kasabay ng pagpasok ng liwanag sa katawan ng puno. Lola, nasa loob na po siya ng puno. Oo, apo. Babalik siya kapag kailangan natin siya muli. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik ang sigla ng paligid. Ang mga halaman ni Lola Delfa ay lalo pang sumagana at ang puno ng langka ay mas naging luntian. Ngunit gabi-gabi, bago matulog si Joaquin, laging sumisilip siya sa bintana. Sa ilalim ng buwan sa puno ng langka, may nakikita siyang bughaw na liwanag na kumikislap, parang mata ni Mirgo na nagbabantay pa rin sa kanila. Sa sumunod na mga araw, muling naging payapa ang paligid ng bahay ni Lola Delfa. Tuwing umaga, maaga siyang nagigising para magwalis sa bakuran at magdilig ng mga halaman. Ang puno ng langka sa likod ng bahay ay lalong nagkaroon ng sigla. Tila mabilis itong lumaki at lalong tumatangkad, at araw-araw ay may mga bagong usbong na bunga. Si Joaquin naman ay madalas na naglalaro sa paligid ng puno. Dala ang kanyang laruan at isang maliit na lata na ginawang tambola. Lola, tingnan mo po oh. Parang mas lalo yatang gumaganda ang puno ng langka natin. Masayang sabi ng batang si Joaquin. Umiti si Lola Delfa at tumango. Oo nga, Joaquin. Kaya siguro dahil mabuting nilalang ang nagbabantay dyan. Si Mirgo po ba ang sinasabi niyong nagbabantay? Tumingin si Lola Delfa sa kanya at marahang tumango. Oo naman, apo. Siya ang engkanto ng puno. Mabait siya, pero huwag kang gagawa ng masama. Sa puno na to o sa paligid nito. Respeto lang ang hinihingi niya. Palagi ko namang sinasabi sa iyo yan, diba? Bakit nakakalimutan mo? Opo, Lola. Kaibigan ko po si Mirgo eh. Minsan po naglalaro kami, pero hindi ko po sinasabi sa iba. Napatingin si Lola Delfa sa kanya, bahagyang nabigla. Nagpapakita na siya ulit sa'yo? Opo, Lola. Pero sabi niya po, huwag kong ikukwento sa ibang tao. Kaya sa inyo ko lang po sinasabi. Sagot ng bata na may inosenteng ngiti. Hinaplos ni Lola Delfa ang ulo ng apo. Ibig sabihin talagang napakabuti ng puso mo, Joaquin. Hindi basta-basta nakikipaglaro o nakikipag-ugnay ng matagalan si Mirgo kahit kanino. Minsan nga, may tinulungan din siyang bata, pero hindi na siya muling nagpakita rito. Sa bagay, siguro dahil apo kita, kaya madalas pabalik-balik siya at nagpapakita sa'yo. Habang nag-uusap ang maglola, ay marahang ihip ng hangin na dumaan sa paligid ng puno. Kumakaluskos ang mga dahon at tila may munting liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga sanga. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Joaquin sa likod bahay dala ang kanyang laruan. Mirgo, nandito na ako! Tawag niya. Mula sa lilim ng puno ay lumitaw si Mirgo. May maamong muka, puti ang balat at tila kumikislap sa araw. Magandang hapon, Joaquin. Mabuti at bumalik ka. Marami akong gustong ipakilala sa'yo. Lumapit ang bata at ngumiti. Ano po yun, Mirgo? Halika, sabi ng engkanto habang tinuturo ang paligid ng puno. Sa bawat kumpol ng dahon ay may maliliit na liwanag na gumagalaw. Mga diwatang parang alitaptap. Sila ang mga tagapangalaga ng kalusugan ng puno. Kung minsan dinadala nila ang mga masamang enerhiya palayo. Ang ganda po nila, parang mga bituin na lumilipad. Tama ka dyan. Pero tandaan mo, Joaquin, hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay mababait. May mga nilalang din na naiinggit sa kagandahan ng punong ito. May masama po bang nilalang dito, maliban sa aswang at mangkukulam? Tumingin ang engkanto sa malayo sa direksyon ng kakahuyan. Mayroong ilan.
Mga nilalang na gustong sirain ang mga bagay na pinagpala. Kaya bantayan mo ang lola mo. Huwag mong hahayaang lumapit ang kahit sinong estranghero sa puno lalo na paggabi. Kinabukasan ng gabi, habang natutulog si Lola Delfa, nagising si Joaquin sa kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana sa ilalim ng buwan. Nakita niya ang isang lalaki na may hawak na itak, palihim na lumalapit sa puno ng langka. "Lola! Lola!" Mahina niyang bulong pero hindi siya pinakinggan ng antok na matanda. Kaya dahan-dahan siyang lumabas. Paglapit niya, narinig niya ang tinig ni Mirgo, mahina ngunit mariina. Huwag kang lalapit, Joaquin. Nasa paligid ang masamang hangin. Tumigil ang bata. Ang lalaking may itak ay nakatingala sa puno at tila may sinasabi. Akin ka na. Akin na ang punong ito. Sa ilalim ng gabi, kukunin ko ang lakas mo. Nang marinig iyon, kumulong bigla sa langit. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Bumukas ang mga mata ni Mirgo na ngayon nakatayo sa likod ng lalaki. Hindi po pwedeng kalawin ang puno ng kabutihan, sigaw niya. Nagulat ang lalaki, pero bago pa ito makatakbo, tinamaan na siya ng liwanag mula sa mga sanga ng puno. Napasigaw ito at tuluyang nawalan ng malay. Lumapit si Joaquin, nanginginig. "Mirgo, ano po nangyari sa kanya?" Isa rin siyang mangkukulam. Matagal na rin niyang gustong subukang kunin ang lakas ng punong ito. Kung nagtagumpay siya, manghihina si Lola Delfa. Kaya salamat sa tapang mo, Joaquin. Kinabukasan, nagising si Lola Delfa na parang walang kamalay-malay sa nangyari. Nagtaka siya nang makita ang ilang nasunog na bahagi ng lupa sa paligid ng puno. "Joaquin, anong nangyari dito kagabi?" tanong ng matanda. Ewan ko po, Lola pero sabi ni Mirgo, ligtas na po tayo." "Si Mirgo? Nagpakita ulit siya?" "Opo, siya po nagligtas sa atin." Tahimik si Lola Delfa, sabay tingin sa puno. Sa mga dahon nito ay may bahagyang sinag ng liwanag na tila kumikindat sa kanya. Lumipas ang ilang araw, lalong naging masigla si Lola Delfa. Ang mga kapitbahay ay namamangha sa dami ng bunga ng kanyang puno ng langka. "Lola Delfa, parang pinagpala talaga yung puno niyo," sabi ng isa. Ngumiti lang si Lola. "Basta inaalagaan mo ng may puso, babalik sa iyo ang biyaya," sagot naman ni Lola Delfa. Ngunit isang gabi, muling bumalik ang kakaibang ihip ng hangin. Tumindig ang balahibo ni Joaquin habang naririnig ang tila mga yabag sa paligid ng bakuran. Sa bintana nakita niya ang mga anino na 3 nilalang. Mahaba ang buhok, mapuputla ang balat at tila humihinga ng malalim na parang hayop. Lumabas siya sa silid, dahan-dahan habang naririnig ang boses ni Mirgo sa hangin. Joaquin, huwag kang lalapit sa kanila. Sila ang mga nilalang ng kadiliman na gustong sirain ang biyayang ibinibigay ng puno. Ngunit hindi nakatiis ang bata. Lumapit siya sa pinto at sumilip. Ang 3 nilalang ay papalapit na sa puno ng langka. May hawak na palayok at mga tuyong dahon na. "Hindi tayo pwedeng pigilan ng engkantong yon. Ngayong gabi, kukunin natin ang mutya ng punong to." Biglang kumislap ang mga sanga ng puno. Lumitaw si Mirgo. Galit ang muka. Hindi niyo mawawakan ang punong ito habang ako'y naririto. Ang 3 nilalang ay sabay-sabay na sumigaw at biglang bumigat ang hangin. Tumayo ang buhok ni Joaquin sa takot, ngunit hindi siya makagalaw. Sa loob ng ilang segundo, tila naglaban ang liwanag at dilim sa paligid ng puno. Maya-maya, nagliwanag ang buong bakuran. Isa-isang naglaho ang mga nilalang. Sumisigaw ng, "Isinusumpa ka namin, Mirgo!" Pagkatapos ng labanan, nananatiling tahimik ang paligid. Lumapit si Joaquin sa puno, hingal na hingala. "Mirgo, ano yung mga yun? Natalo mo ba sila?"
Tumango si Mirgo ngunit tila mahina. Oo, pero sa bawat kabutihan, may kabaliktarang puwersa. Darating pa ang iba. Natahimik ang bata, sabay lingon sa bahay. Kailangan po natin protektahan si Lola Delpha, sabi niya. Ngumiti si Mirgo, marahang naglaho sa liwanag. At gagawin natin yun, Joaquin, hanggang sa huling hininga ng hangin. Kinabukasan tila walang nangyari sa bahay ni Lola Delpha. Tahimik ang umaga. Ang mga ibon ay masayang nagliliparan sa paligid at ang mga dahon ng langka ay kumikintab sa hamog. Si Joaquin ay nagising ng maaga at agad na tumakbo sa likod ng bahay upang tignan ang puno. Magandang umaga po, Mirgo. Pasiglang bati ng bata habang iniaangat ang kamay, parang may kausap. Lumabas si Mirgo mula sa liwanag ng araw na tumatama sa mga sanga. Magandang umaga rin, Joaquin. Mabuti at maaga kang nagising. Maraming dapat ayusin matapos ang nangyari kagabi. Oo nga po eh. Akala ko po hindi na kayo babalik. Takot na takot ako kagabi. Hindi mo kailangang matakot. Basta't naniniwala ka sa kabutihan, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan. Habang nag-uusap sila, dumating si Lola Delpha. May dalang tabo ng tubig. Aba, maaga kang naglalaro, Joaquin. Halika rito at tulungan mo ako sa pagdidilig. Opo, Lola. Sagot ng apo, sabay tumakbo at kinuha ang isang tabo. Sa bawat paghisik nila ng tubig sa paligid ng puno, tila mas sumasariwa ito. Ang mga ibon ay nagtitipon sa mga sanga at may mga alitaptap na kahit araw ay nagliliparan pa rin. Pagkatapos nilang magdilig, umupo si Lola Delpha sa bangko sa tabi ng puno. Apo, alam mo ba, matagal nang may kababalaghan sa punong ito. Noong itinanim ko ito, may dumating na matandang lalaki na may dalang puting baston. Sabi niya, ang punong ito ay magiging tahanan ng isang mabuting engkanto. Basta alagaan ko raw ng may puso. Napangiti si Joaquin. Si Mirgo po ba yun, Lola? Natigilan si Lola Delpha. Basta. Ang engkantong titira dito ay magdadala ng kasaganaan. Kaya mula noon, hindi ko na hinayaan na mapabayaan ng punong ito. Tahimik na nakikinig si Joaquin at sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Mirgo na nakatayo sa likod ng puno. Nakangiti kay Lola Delpha. Lumipas ang mga araw at naging masigla ang kanilang pamumuhay. Halos linggo-linggo ay may bumibisita sa kanila upang bumili ng bunga ng langka. Maging ang mga kapitbahay ay humahanga sa bango at tamis ng bawat bunga. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, unti-unting napapansin ni Joaquin na may kakaibang pagbabago tuwing gabi. Kapag sumasapit ang 10:00, biglang lumalakas ang hangin sa paligid ng puno at may maririnig na mahihinang boses mula sa kakahuyan. Isang gabi habang nagbabasa si Joaquin ng lumang comic sa kwarto, narinig niya ang pag-ungol ng hangin. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa paligid ng puno. Mabilis niyang tinungo ang kwarto ni Lola Delpha. Lola, may gumagalaw po sa labas. Bulalas ni Joaquin. Nagising si Lola Delpha, halatang kinabahan. Huwag kang lalabas, apo. Baka may mga nilalang na naman dyan. Ngunit hindi mapigilan ni Joaquin ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Nakita niya si Mirgo nakatayo sa harap ng puno, nakaharap sa 3 nilalang na nakaitim. Ang mga mata ng mga ito ay kulay pula at tila umaaso ang kanilang katawan. Hindi nyo kailangang bumalik. Ang punong ito ay hindi sa inyo, mariing sabi ni Mirgo. Tumawa ang isa sa mga nilalang. Paus ang boses. Hindi mo kami mapipigilan. Ang mutyang taglay ng punong ito ay dapat sa amin. Matagal na naming hinahanap yan. Hindi nyo makukuha ang mutya ng kabutihan. Ito ay para sa mga pusong malinis, hindi sa mga nilalang ng kadiliman.
Mirgo, tutulungan kita! Sabi ni Joaquin. Huwag kang lalapit, Joaquin. Sigaw ng engkanto. Nagkislapan ang mga liwanag mula sa sanga ng puno. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang hugis ng isang bilog na kristal. Ang mutya ng puno ng langka. Umikot ito sa paligid ni Mirgo, tila nagbibigay ng lakas. Ang tatlong nilalang ay sabay-sabay na sumugod, ngunit sa bawat hakbang nila ay tumatama ang liwanag sa kanilang katawan at tila natutunaw sila. Sa huling sigaw, isa-isa silang naglaho, naiwan ng amoy ng usok at abo. Ayos lang po ba kayo? Sabi ni Joaquin kay Mirgo. Ngumiti ang engkanto. Ayos lang ako, Joaquin. Pero kailangan natin maging handa. Ang mutyang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ko. Hindi nila titigilan hanggat hindi nila ito nakukuha. Niyakap ni Joaquin ang puno. Hindi ko po hayaang masaktan kayo ni Lola Delfa, pangako. Kinabukasan, inutusan ni Lola Delfa ang apo na huwag munang lalapit sa puno. Apo, may nararamdaman akong kakaiba. Para may nakatingin sa atin tuwing gabi. Lola, huwag po kayong mag-alala. Si Mirgo po ang bahala sa atin. Sagot ng bata, subalit may kaba sa kanyang mga mata. Makalipas ang 3 araw, dumating ang isang matandang babae sa kanilang bakuran. Nakatakip ang ulo nito ng itim na belo at bitbit ang isang bayong. Magandang araw ho sa inyo, bati ni Lola Delfa. Magandang araw din, sagot ng matanda. Narinig kong masarap daw ang langka ninyo. Maaari ba akong bumili? Ngumiti si Lola Delfa. Abay, oo naman po. Halika't pumili ka. Habang kinukuha ni Lola Delfa ang bunga, nakatitig naman ang matanda sa puno. Kay ganda, sariwa, may kakaibang liwanag. Bulong nito. Napansin ni Joaquin iyon at lumapit kay Mirgo na nakasilip sa likod ng mga dahon. Mirgo, parang hindi ko po gusto yung matandang yun. Magaling kang makaramdam, Joaquin. Hindi siya ordinaryong babae. Isa siya sa mga nilalang na bumabalik upang subukan tayong lidlangin. Pagbalik ni Lola Delfa, napansin niyang nakatingin pa rin ang matanda sa puno. Aba, bakit mo tinitignan ang puno? Tanong ng matanda. Ngumiti ang matanda. Wala lang. Nagagandahan lang talaga ako sa puno ninyo. Parang buhay na nilalang. Umiling si Lola Delfa. Basta alaga lang yan sa dasal at malasakit, sabi niya. Pag-alis ng matanda, nagdilim ang paligid. Sa labas nakita ni Joaquin ang mga ibon na nagliliparan palayo. Tila may biglang lamig na bumalot sa paligid. Lumabas si Joaquin at mula sa di kalayuan nakita niya ang siluweta ng babae na kanina'y bumibili ng langka. Ngayon ay naglalakad ito papunta sa kakahuyan at bawat hakbang ay nagiiwan ng maitim na usok sa lupa. Mirgo? Sa loob ng puno muling nagliwanag ang mutya. Lumitaw si Mirgo sa tabi ni Joaquin. Simula na ito ng mas mabigat na laban, Joaquin. Kailangan pag-ingatin mo si Lola Delfa. Huwag mo siyang papapayagang lumapit sa puno kapag gabi. Opo, Mirgo, gagawin ko po. Sa gabing iyon, tulog si Lola Delfa. Muling bumalik ang malamig na hangin. Sa labas ng bahay, may mahinang tinig na tumatawag. Dahan-dahang bumangon ang matanda. Tila inaakit ng tinig. Binuksan niya ang pinto at lumakad papunta sa puno. Nagising si Joaquin at napansin ang pagbukas ng pinto. Lola! Sigaw niya. Lola, bumalik po kayo sa loob! Dagdag pa niya. Ngunit bago siya makalapit, isang malakas na hangin ang humarang sa kanya. Lumitaw si Mirgo, nakalutang at may dalang liwanag sa palad. Hindi mo siya makukuha, sigaw niya. Mula sa likod ng puno, sumulpot ang matandang babae. Ngayon ay nagbago ang anyo. Mahaba ang kuko, maputla ang balat at nagliliyab ang mga mata.
Ibigay mo sa akin ang mutya o kukunin ko ang kaluluwa ng matanda. Hindi mo siya mahahawakan. Pumatak ang malakas na ulan, kumulog at kumidlat. Ang liwanag ng mutya ay muling nagliliwanag. Tinamaan ang katawan ng nilalang. Napasigaw ito. Isusumpa kita, Engkanto. Hindi pa ito tapos. Sa isang kisap mata, naglaho ang matandang babae at nahulog si Lola Delfa sa lupa. Lumapit agad si Joaquina. Lola! Lola! Gising po! Hinawakan ni Mergo ang balikat ng bata. Ligtas siya, pero kailangan nating ingatan ang punong ito. Higit pa sa dati. Ang mutya ay hinahanap ng marami. Hanggat hindi natin ito naitatago ng maayos, babalik at babalik sila. Tahimik si Joaquina. Niyakap ang kanyang lola at tinignan ang puno ng ayoya, kumikislap sa ulan. Sa sumunod na araw, madilim pa lamang ay gising na si Joaquina. Hindi na siya mapakali mula ng gabing iyon. Sa isip niya ay paulit-ulit ang tinig ng matandang babae at ang nakakatindig balahibong sigaw nito bago naglaho. Isang araw. Paano po natin mapoprotektahan ang mutya? Ayoko may mangyaring masama kay Lola. May paraan, ngunit kailangan ko ng tulong mo. Ang mutya ng puno ay hindi maaaring ilipat basta-basta. Pero maaari natin itong takpan ng kapangyarihan ng pananalig. Ang pananalig ng isang taong may pusong busilak ang magtatakip dito. Tulad ko po? Oo, Joaquina. Sa murang edad mo, dalisay ang puso mo. Yun ang dahilan kung bakit mo ako nakikita. Ano po ang kailangan kong gawin? Ihanda mo ang iyong sarili mamayang gabi. Huwag kang matakot sa kung ano man ang makita mo. Pagsapit ng hating gabi, kailangan mong hawakan ang puno at banggitin ang mga salitang ituturo ko sa iyo. Tumango si Joaquin kahit nanginginig ang tuhod. Pagsapit ng hapon, tila payapa muli ang paligid. Si Lola Delfa naman ay nakahiga pa sa kama. Mahina pa rin dahil sa nangyari. Nilagyan ni Joaquin ng basang bimpo ang noo nito. Magpahinga po kayo, Lola. Ako na pong bahala sa labas. Salamat, Apo. Huwag ka lang lalayo sa bahay, ha? Opo. Ngunit sa labas, kakaiba na naman ang simoy ng hangin. Ang mga alitap-tap na dati masigla ay unti-unting naglaho. Maging ang mga ibon ay hindi na bumabalik sa mga sanga. Para bang may paparating na hindi nila gusto. Pagsapit ng gabi, umupo si Joaquin sa tabi ng puno. Katulad ng bilin ni Mirgo, hawak niya ang isang maliit na kandila na inilagay niya sa isang lumang baso. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik maliban sa huli ng mga kuliglig at ihip ng hangin. Biglang may marahang liwanag na bumalot sa puno. Mula doon lumitaw si Mirgo, nakasuot ng manipis na kasuotang tila gawa sa liwanag ng buwan. Handa ka na ba, Joaquin? Opo. Ulitin mo ang mga salitang ito. Sa ngalan ng kabutihan, protektahan mo ang mutya ng liwanag laban sa dilim. Sabay nilang binigkas iyon. Biglang kumislap ang mutya at mula sa puno ay lumabas ang sinag na kulay puti. Sa bawat tibok ng puso ni Joaquin, parang humihinga rin ang puno. Ngunit sa gitna ng liwanag, may umalingaw-ngaw na boses mula sa di kalayuan. Malalim, malamig at nagmumula sa lupa. Hindi niyo kami mapipigilan. Lumitaw muli ang tatlong nilalang na may itim na balabala. Ngunit ngayon ay may kasamang isa pang mas mataas at mas nakakatakot ang anyo. Ang balat nito ay parang abo. Ang mga matay nagliliyab at ang bibig ay parang apoya. Si Mirgo ay agad na pumesto sa harap ni Joaquin. Ikaw na naman. Lagra. Hindi mo kailangan makialam. Tumawa ang nilalang. Ang mutyang ito ay bahagi ng aming mundo. Ang liwanag na iyan ay ninakaw sa amin ng mga gaya mong traidor. Tama bang narinig ko? Ninakaw? Tanong ni Joaquin na naguguluhan.
Hindi niya kailangan malaman. Sagot ni Mirgo. Ngunit gumisi si Lagra. Hindi ba't ikaw mismo ang dating tagapangalaga ng aming lahi at tinago mo ang mutya nang matuklasan mo may kakayahan itong magpagaling ng tao. Ginamit mo ito para sa mga mortal. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Totoo po ba yun, Mirgo? Mautal-utal na tanong niya. Tahimik ang engkanto sa kamahina ang tinig. Ginamit ko lang ang mutya upang tulungan ang mga tulad ninyo. Hindi ito kasalanan. Sabi niya. Tumawa si Lagra. Kasalanan iyon sa amin. Kaya ngayon kukunin ko na ang dapat sa amin. Sabay na humigop ng hangin ang mga nilalang at naglabas ng itim na usok na bumalot sa paligid. Hindi halos makakita si Joaquin pero mahigpit niyang hinawakan ng puno. Sa ngalan ng kabutihan! Muli niyang binigkas kahit nanginginig ang tinig. Nagdingning ang mutya. Ang liwanag ay tumagos sa makapal na usok at dahan-dahang pinunit ang dilim. Si Lagra ay napasigaw. Ang balat nito'y parang abo ay nagsimulang mabiyak. Hindi ako papayag. Hanggat hawak niyo ang mutya, hindi kayo matatahimik. At sa isang malakas na kalabog, naglaho silang lahat. Naiwan si Joaquin at si Mirgo, parehong hingal na hingal. Kinabukasan, sinag ng umaga ang unang tumama sa mukha ni Joaquin. Nakatulog pala siya sa tabi ng puno. Pagmulat niya, nakatayo sa harap niya si Lola Delfa. Hawak ang tasa ng mainit na kape. Apo, bakit dito ka natulog? Gininaw ka na. Pasensya na po, Lola. Gusto ko lang pong bantayan ang puno eh. Alam mo, Joaquin, nung bata pa ako, may ganitong puno din sa bahay ng lola ko. Sabi niya ang punong may mutya ay may tagapangalaga. Pero kapag inabuso mo ang biyayang galing dito, nagagalit din. Tahimik lang si Joaquin. Pinakikinggan ang bawat salita. Alam niyang may kinalaman iyon sa nakaraan ni Mirgo. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga dahon, nakita niya ang engkanto tila malungkot ang tingin. Lumipas ang mga araw, akala ni Joaquin ay tapos na ang lahat. Ngunit isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, narinig niya muli ang boses mula sa labas. Hindi na ito galit kundi mapang-akit. At ang sabi, ilabas niya raw ang mutya. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng ulan, may isang batang babae na nakatayo at basang-basa. Walang saplot sa paa. Tulungan mo ko, sabi nito na umiiyak. Hindi alam ni Joaquin kung anong gagawin. Lola, may bata sa labas, sigaw niya. Ngunit hindi nagising si Lola Delfa. Para bang mahimbing ang tulog nito kahit malakas ang ulan. Bumaba si Joaquin, dala ang lampara at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sino ka? Tanong niya. Ngunit nang lapitan niya ang bata, bigla itong nag-iba ng anyo. Ang buhok ay humaba, ang mga mata ay nagdilim at ang bibig ay bumuka hanggang sa tenga. Ibigay mo sa akin ang mutya, sabi niya. Napasigaw si Joaquin at umatras. Ngunit bago pa siya masunggaban, lumitaw si Mirgo. May hawak na liwanag na tila apoy. Lumayas ka! Napapasigaw ito at unti-unting natunaw sa ulan. Huminga ng malalim si Joaquin. Mirgo, bakit hindi sila tumitigil? Dahil ang mutya ay gising na, sagot ng engkanto. Habang buhay ito, habang may dalisay na puso ng nagmamahal dito, susubukan nilang agawin ito. Pero hanggat hindi ka susuko, mananatiling buhay ang kabutihan. Hinawakan ni Joaquin ang dibdiba. Ramdam niya ang tibok ng puso. Hindi ako susuko. Hindi ko hayaang makuha nila. Ngumisi si Mirgo. Hindi ka nag-iisa, Joaquin. Hanggat may liwanag, may pag-asa. At sa gitna ng ulan, sabay nilang tinignan ang puno ng langka na kumikislap sa dilim. Simbolo ng buhay, kabutihan, at katatagan laban sa kadiliman.